isang kinikilalang piyesa ng musika na nilikha ng Mayakda para maging Easter oratorio ay naging classical work of musical art at ito yung obra ni George Frederick Handel. Ang pamagat nito ay Messiah. Nakakamangha ito dahil hindi lamang sa ganda kundi sa nakakabilib na pagtapos ng 53 songs in just 24 days. Di nyo masyado sigurong alam ang lahat ng mga songs doon sa Messiah, pero yung pinakakilalang song sa Messiah ni Handel ay yung tinatawag na Hallelujah Chorus. Sumikat ito dahil sa kwento noong 1743 sa London, sobrang na-touch daw si King George II at siya ay napatayo at sumunod ang crowd doon sa hari at tumayo ang lahat. Dito nagsimula yung isang alamat or yung kwento-kwento na nung sumikat na ang Hallelujah Chorus ay nagkaroon na ng ganitong practice na kapag dumating na tugtugin ng Hallelujah Chorus, tumatayo ang lahat ng tao. Well, in fact, tradition ngayon na kapag nagpe-perform ang lahat, ganito ang ginagawa. Kaya napaka-special ng Hallelujah Chorus, lalo na kapag nalaman mo na ito ay inspired sa Revelation 19, na dito lamang binanggit ang salitang Hallelujah at 4 na beses itong binanggit. Kilala ang verse 1 na nag-introduce sa atin ng first Hallelujah sa Scripture. After this I heard what seemed to be the loud voice of a great multitude in heaven crying out, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God. Marapat lamang na humiyaw ang mga taong ito ng Hallelujah sapagkat ang Diyos ay hindi bingi sa mga paghihirap ng mga alagad. Darating man ang paghihirap sa mundong ito dahil sa kasalanan, pero sa Revelation 19, tinitiyak ng Diyos na ang iglesia at ang komunidad ng pananampalataya ay aawit darating ang araw ng Hallelujah dahil sa kabila ng mga paghihirap nito, magtatagumpay ang iglesia. Ang huling halakhak ay wala sa Babylon, nasa bride of Christ. Basahin natin ang Revelation 19, 1-10. Here is the inspired, inerrant, infallible Word of God. After this I heard what seemed to be the loud voice of a great multitude in heaven, crying out, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God, for His judgments are true and just. For He has judged the great prostitute who corrupted the earth with her immorality, and has avenged on her the blood of His servants. Once more they cried out, Hallelujah! The smoke from her goes up forever and ever. And the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshiped God who was seated on the throne, saying, Amen, Hallelujah. And from the throne came a voice saying, Praise our God, all you His servants, you who fear Him, small and great. Then I heard what seemed to be the voice of a great multitude, like the roar of many waters, and like the sound of mighty peals of thunder, crying out, Hallelujah! For the Lord our God, the Almighty, reigns. Let us rejoice and exult, and give Him the glory. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. And the angel said to me, Write this, Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, These are the true words of God. Then I fell down at His feet to worship Him, but He said to me, You must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Mga kapatid, ang binasa ko po sa inyo ay ang precious na salita ng Diyos. Sa ating binasa ay there are this what we call the tale of 2 cities and the tale of 2 women. Yan ang revelation. May laging contrast sa 2 syudad, 2 babae.
Ang Revelation ay nagpapahayag sa sasapitin ng iglesia sa huling araw mula nung dumating si Kristo sa kanyang katawang pangtao. Ito ay highly symbolic at apocalyptic ang genre ng sulat ni Kristo sa kanyang iglesia para i-instruct sila, i-inform ganito yung mangyayari. So gusto ng Panginoon gamitin ng Revelation to encourage, to comfort, at hamunin sila sa pagsubok na darating. Para ipakita na rin kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon. Sino bang hindi interested sa future? Sino bang hindi gusto na malaman kung ano ang mangyayari sa kasaysayan at sa mga darating na panahon? Gusto mo lang, makita mo lang ang next few seconds ay magkakaroon ka ng malaking advantage. How much more yung mangyayari sa future? Sa papaanong paraan ginawa ito ng Diyos? Well, ipinakita niya kay John ang sasapitin ng makasalanan at ng iglesia ng Diyos. Ang binasa natin, hindi nyo man masyadong nahalata, ay merong isang funeral at merong isang kasalan. Merong syudad ng Babylon na siyang simbolo ng mundo and all the sinful agenda that it represents. On the other hand, there is the New Jerusalem, where the saints will be sent to enjoy an eternity of bliss and joy and pure holiness and worship, where God will be their God forever. So in other words, may dalawang babae, merong isang prostitute na ang pangalan ay Babylon, ito yung nangaakit sa mga tao, at ito ang mundo. Ito ang mundo na nag-commit ng immorality para mailayo niya ang mga tao sa Diyos. But on the other hand, there is a group of people na ang tawag sa kanila ay the bride of Christ. The bride, beautiful, dressed in white because she is pure, she is holy, and she awaits the coming of her bridegroom and the supper of the Lamb. And then there is the lament, because God destroyed Babylon, and then there's the feast of the marriage of the supper of the Lamb. So, Revelation 19 verses 1 to 5, makikita natin yung destruction, the funeral. Sa chapter 19 verse 6 to 10, on the other hand, baligtad. There is the wedding. There is the banquet feast. There is the greatest of all wedding banquets. Siguro naka-attend na kayo ng mga banquets sa kasalan, may mga talagang makikita mo, simple, meron din na may pagkamagarbo, pero wala nang titindi sa marriage supper of the Lamb na nakalagay dito sa Revelation 19. Pero bago yon, pinakita muna yung counterpart nito sa negative terms. Hindi yung woman na bride of Christ, kundi yung Babylon, the harlot, na siyang nagre-represent sa mundong makasalanan. Why is this so important? Because this is not the usual ending na makikita natin based sa nakikita natin ngayon. Kita ninyo sa Revelation 19, Babylon was destroyed. Ang mundo ay nasira, napuksa, at ang iglesia ay nagtagumpay at naging bride of Christ. Anong gustong ipakita sa atin dito? Pag tiningnan nyo ang mundo at ang ating mga sarili, if we will be honest, based on our assessment of the future and what is happening today, kayo ang magsabi, baligtad siguro ang sasambitin ninyo. Sasabihin siguro ng iba sa inyo, ang based sa assessment ko ngayon, sa nakikita ko today, well, hindi maganda ang mangyayari sa susunod. Ang mundo ay pasama ng pasama, mas lalong dumadami ang kawatan, mukhang mas lalong nawawalan ng takot ang mga tao sa Diyos. Punta ka lang sa gobyerno natin, dati ang pinakamalaking scandal natin ay 10 billion pork barrel scam. Ngayon ay 100 or nasa trillion na mga pera na ang pinag-uusapan sa issue ng pagnanakaw. Nakikita natin siguro mas talagang walang takot ang mga tao sa Diyos. Imbes na i-prophesy natin that God has dealt with this sinful world, baka ang sasabihin natin ay the world has finally dealt with God. Di ba, meron pa ngang nagsabi that there is no God. We have already killed Him. Baligtad na. Tayo na nagtitreten sa Diyos. Na tayo na naghahatol sa Diyos.
Well, pag tinignan natin to, lubang nakakapanghina, nakaka-discourage sa totoo lang para sa mga tao, lalo na sa ating mga mananampalataya. With what is happening ngayon, ayon sa balita, parang hindi maganda. Isama mo pa dito yung personal na pinagdaraanan mo bilang individual. And most of all, think of your own sins. Yung iyong kasalanan and the life that you have wasted. Pag tinignan mo ang mga opportunities na sinayang mo, ang buhay na meron ka ngayon na parang hindi ka satisfied, parang nakaka-discourage. Pagod ka na sa kasalanan mo. Pagod ka pa sa naging buhay mo ngayon. What do you need to hear from this biblical text? Well, this is exactly what you need right now. A message of hope and encouragement dahil sa Revelation 19, ang mundong ito at ang iglesia ay binigay ang kanilang katapusan. Ang katapusan ay baligtad sa ating iniisip. Ang katapusan dito ay akala natin magtatagumpay ang Babylon, but in Revelation 19 pinakita, Babylon was destroyed. At habang nakikita natin ang hirap maging Kristiyano sa panahon natin, look at Revelation 19, the church has survived Babylon. At the end of the day, in the history of mankind, ang magiging matagumpay at ang makakalusot at ang last man standing ay hindi ang mundong ito with all its powerful institutions, nations, and people. Ang last person standing is the bride of Christ. Ang iglesia ng Panginoon. What we fear today is this world to be the great one world empire that would soon become the one kingdom. But Revelation couldn't be any clearer. Ang history daw ay papunta hindi sa destruction ng church, but the destruction of Babylon. Hindi papunta sa mga kapisanan ng mga masasamang tao, but into the marriage supper of the Lamb. Therefore, ang huling halakhak at selebrasyon pala ay wala sa mga makasalanang mundong ito, wala sa mga taong lumalaban sa Diyos. Ang huling halakhak ay nasa iglesia at ang mga tao na tinatawag na anak ng Diyos. Wala sa harlot na ang name ay Babylon, but on another woman. That woman is the bride of Christ, the woman who is so beautiful in white. And obvious ang salitang hallelujah. 4 na beses mo makikita sa buong Bible at 4 na beses na rin ginamit dito. Instructive ito because hallelujah means praise the Lord. In other words, ito yung dapat na response natin sa gagawin ng Diyos sa future. Nagpupuri ang kalangitan sa 2 bagay. Ang una ay dahil hinatulan niya ang Babylon, pinarusahan niya ang kasalanan, at ikalawa ay dahil pinreserve niya ang kanyang bride at umabot ito sa kasalan at sa wedding banquet. At yan ang gusto kong ipakitang message sa inyo to encourage you. Lahat ng mga anak ng Diyos na nasa iglesia, kayong lahat ay may encouragement dito sa Revelation 19. Ngunit kung wala ka pa kay Kristo, ito ay isang malaking warning sa iyo because you're heading into that city of destruction, not to the celestial city. Ito yung message, evil's triumph will have its sure end because the bride of Christ will survive the sufferings of this world. Evil's triumph will have its sure end because the bride of Christ will survive the sufferings of this world. Ang pagtatagumpay ng kasamaan ay hahantong sa katapusan balang araw. Matitigil ito balang araw dahil ang mananatili at magtatagumpay ay ang iglesia ng Panginoon. By the time you reach Revelation 19, mapapansin mo siguro napakarami na ng mga prophecies, ng mga messages regarding to the judgment of the world and all its wicked inhabitants, sin and Satan. Bago ka makarating sa Revelation 19, God has been judging sin, Satan, and inhabitants sa mga walang humpay na mga demonstration at mga illustration ng Diyos, the 4 horses, at yung judgment ng Panginoon, the Great Tribulation. Makikita mo mga ito. Alam natin na hindi naman tumitigil ang mga taong ito. Dahil ang judgment ng Diyos ay hindi pa dumarating ng purong-puro at lahat-lahat sa kanila. Para sa mga taong ito, they interpret yung prolonged judgment ng Lord as proof that there will be no judgment. For example, ikaw, hindi mo nararamdaman ang pangangailangan mo sa Diyos ngayon. Why? Because alam mo, wala mo naman judgment na nangyayari sa akin.
Parang hindi naman totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. You are actually interpreting the mercies and the patience of God as something na denial sa kanyang judgment. It is not an act of denial of His judgment. It is an act of His mercy to give way to repentance sa iyo. Gusto ng Diyos na magsisi ka at marami ang umalis sa Babylon, tumakbo sa iglesia at maging bahagi ng bride of Christ na sabi sa Revelation 19 kanina ay they will be invited into the marriage supper of the Lamb. They will be spectators doon. Another illustration na ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. So may this message serve both a warning sa mga wala pa kay Kristo at comfort na mga nandun na sa Zion. Those who still are living in Babylon, may this warn you. And those who are in Zion, may this comfort you. How does the passage show that Christ's bride will still have the end? Number 1, judgment will come to sinners. And number 2, Jesus will come for His saints. Judgment will come to sinners. And number 2, Jesus will come for His sinners. Number 1, sa verses 1 to 5, let me read to you. After this, I heard what seemed to be the loud voice of a great multitude in heaven crying out, Hallelujah, salvation and glory and power belong to our God, for His judgments are true and just, for He has judged the great prostitute who corrupted the earth with her immorality and has avenged on her the blood of His servants. Once more they cried out, Hallelujah, the smoke from her goes up forever and ever. And the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshiped God who was seated on the throne, saying, Amen, Hallelujah. Praise our God, all you His servants who fear Him, small and great. Look at that. The first Hallelujah was uttered sa verse 1 as a response doon sa nangyari sa chapter 18, which was the destruction of Babylon the Great. Sabi niya, Hallelujah, salvation and glory and power belong to our God. Ang Diyos, binigay na niya yung fatal blow at decisive end sa Babylon. Ano ba nangyari sa Babylon sa verse 2 ng chapter 18? And He called out a mighty voice, Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling place for demons, a haunt for every unclean spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable beast. Ang context ay para sa mataas, nasa kamataas kang lugar, at nasa kalayuan ka, pinagmamasdan mo yung Babylon, instead na nakikita mo ang isang maunlad na bayan, na may activity, na may commerce, na merong kalakalan, merong negosyo, merong trabaho. Ang nakikita mo parang paano nakikita nila Abraham ang Sodom and Gomorrah, sabi sa verse 3, may smoke of ruins. Sabi sa verse 3, smoke from her goes up forever and ever. Parang Sodom and Gomorrah ang Babylon. Tinapos na ito ng Diyos. Tapos na ang maliligayang araw ng Babylon. Yung kayamanan nila, yung ginagawa nila sa mundong ito, tapos na. Why? Because the Lord has judged already Babylon. Ito yung mundo. Yung mundo na dinidescribes dito sa Revelation 19, ito yung mundong pinaglalaanan ng buhay ng tao. Isipin mo kung ikaw ay tao, nagtatrabaho ka ngayon, kumikita ka. At yung kinikita mo na pambibili mo ng pagkain, meron kang trabaho, meron kang bahay, umiikot lang ang buhay mo. Ang buhay mo ay nasa Babylon. At after ng yung buhay, isipin mo, saan ako mapupunta? Ano mangyayari sa akin? At kung ang sagot mo ay, hindi ko alam, then therefore, you are a person living in Babylon. Ang Babylon na yan. Pinaglalaanan mo ng buhay. Yan ang mangyayari sa iyo. At ang lahat ng pagod mo, lahat ng pinag-investan mo, isang araw makikita mo, hindi isang napakagandang iniwan mong Babylon, but a Babylon that was in smoke and in ruins because God will judge that Babylon. Bakit? Because His judgments are true and just. Ang literal meaning nito is ina-avenge kasi ng Diyos ang blood ng kanyang servants. Ang mga servants niya pinatay ng Babylon, pinatay ng mundo,
pinatay ng mga makasalanang tao. Ito ay hango sa 2 Kings 9:7 that He will avenge the blood of my servants, the prophets, and the blood of the servants of the Lord. At sinong tinutukoy dito? Si Jezebel. Si Jezebel, pinangalanan ito sa Revelation ng 2 beses. Siya yung spirit ni Jezebel na nag-appear sa church ng Thyatira, negative. And then sa chapter 17-16, ang Babylon mismo ay kinumpara kay Jezebel. Jezebel was that harlot woman, that wicked woman na napaka-negative niya sa scripture. At sabi niya, ito yung Babylon, ito yung ginagawa ng Babylon. Someone who doesn't obey God, someone who is actually has no relationship with the Lord. Finally, this is the answer of God to the loud cry sa chapter 6 verse 10 pa lang. Sabi sa Revelation 6:10, O Sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood? Ang mga tao na pinatay ng mga mundong makasalanan, ang mga propeta, ang mga Old Testament saints, naghihingi ng hustisya sa Diyos. Kailan mo kami pagtatanggol? Kailan mo tatapusin ang mundong ito? Nahihirapan na ang mga anak mo. Ang Diyos, tinitiis niya ang kasamaan ng Babylon. Gusto na niyang patayin, sirain ang Babylon, puksain. Pero pinipilit niya, pinagtitiisan niya dahil gusto niya na magsisi muna ang mga tao sa Babylon para umalis doon sa Babylon. But of course, there will come a time na ang Diyos matatapos ang kanyang pasensya. Ang main issue ng Diyos, bakit niya hahatulan ng Babylon, ay hindi dahil nakikita niya yung Babylon masyado nang nag-a-advance sa technology. Masyado na maganda yung AI ng Babylon na ito. Kailangan na siguro mapuksa, baka magkaroon na ng World War III o kaya naman kung ano na namang pandemic ang lumabas, magkakasiraan. So, i-judge na ng Diyos ang mundo na parang siguro iwa-wipe out na ang lahat, magsisimula na back to zero. That's not the reason. Ang reason ng Diyos bakit pupuksay niya ang Babylon bilang judgment para sa mga anak ng Diyos. This will be a judgment. At tatanungin niyo siguro, bakit ganun kalupit ang Diyos? Bakit napakahalaga na i-judge niya ang Babylon para lamang sa mga anak ng Diyos? Pwede ba nating iwan yun at i-explain ko mamaya? Let's just proceed muna dito sa verse 3. Once more they cried out, Hallelujah, the smoke from her goes up forever and ever. In-emphasize sa second hallelujah as a response sa unang hallelujah na final na yung judgment ng Diyos sa Babylon. And then verse 4, the 24 elders and the 4 living creatures. Well, these are the pictures ng witnesses ng Diyos at ng mga tao at ng iglesia na nandoon at nakikita niya ang judgment sa mundong ito. Sila ang naghihingi ng hustisya sa Panginoon. Pinersecute kami ng mga taong yan. Pinagtawanan kami, pinatay kami ng mga yan. Look at Nigeria. There are a lot of Christians being hunted down. Pastors being executed. Ang mga ito, isang araw maghihingi ng judgment at ng katuwiran at ng hustisya sa Panginoon. At sabi ng verse 4, Amen. Hallelujah. Ang Amen is a declaration of trust in Hebrew. So therefore, parang sinasabi niya dito, we trust you, Lord, na ganito ang gagawin mo. And then sa verse 5, and from the throne came a voice saying, Praise our God, all you his servants, you who fear him, small and great. As a response, who God is and what he has done to Babylon, symbolic ito ng judgment upon the wicked world and all its sins and rebellion. The voice from the throne, sinabi niya, purihin niyo ang Panginoon, pinagtanggol niya kayo. Pinuksa na niya ang lahat ng mga masasama, hinatulan na niya ang mga taong makasalanan na hindi sumampalataya sa Panginoon at hindi sumunod sa kanyang ebanghelyo. Now, gusto kong ipakita sa inyo, ito yung ending ng Babylon. At kung ikaw ay wala kay Kristo, bahagi ka ng Babylon na isang araw, you will deserve this judgment from the Lord. And yet, I want to emphasize one thing. This world, no matter how enticing its glittering promises it gives us today, is heading toward judgment. Ito yung point ng Babylon. Ito ba yung pinaglalaanan mo ng buhay? Ito ba yung buhay na gusto mong marating? Umiikot ang buhay mo dito sa mundong ito, sa trabaho, sa pagkain, sa iyong ginagawa? Well, eto yon. Eto ang kahihinatnan. The world that has been enticing you with all its riches, opportunities, at maraming mga bagay is heading toward the smoke of ruins. Look at the world.
It's glittering, it's buzzing. Walang smoke at ruins na makikita ka. Pumunta ka sa BGC, pumunta ka sa mga magagandang bansa, makikita mo, these are places of opportunities. Na walang masama, of course, that these are cities created para ikaw ay magtrabaho at ikaw ay magkaroon ng buhay. But the question here is, hanggang dito lang ba ang buhay mo at meron ka? Ang sabi ng Revelation 19, ito yung buhay na pupuntahan mo. Ang pupuntahan ng mundong ito na pinaglalaanan mo ng lahat ng iyong pagod, ng lahat ng iyong kagustuhan, ay mapupunta sa smoke and ruins. Na ang pinaka-wais na gagawin natin sa mundong ito, sa ating buhay, ay ibigay ang buhay natin sa mundong ito, ang ating lakas at ang pag-asa natin at sasabihin natin, after ko na magtrabaho, humina, ako'y tatanda, mamamatay na lang ako and that is all fine. It is not fine because Babylon will be judged. May judgment na paparating sa iyo. Hindi ka binigyan ng Diyos ng buhay ng 40, 50, or 70, or 80 years and then sasabihin ng Diyos, sige, maging alabok ka na and never ka na haharap sa akin. There will be a time of reckoning. There will be a time of judgment. And the end of your investment ay ito. Ang buhay na ito. Revelation 19 strikes us sa pinakahayagan at pinakamasakit na paraan. Ang Revelation 19 is parang sinasabi na Revelation 19 is mag-legit talk lang ako dito. Sasabihin ko lang ang tama at totoo. At sasabihin ng Revelation 19, yung buhay mo, sinayang mo. Ang Babylon ay papunta sa destruction. Ang mundong ito ay papunta hindi sa isang celebratory ending, kundi sa isang funeral where there is smoke and ruin. Why? Because God will avenge the injustices committed by this world and the sins it has flaunted before God. Sisingilin pala ng Diyos isang araw ang lahat ng pagmamataas mo. Ang lahat ng paglimot mo sa Diyos, lahat ng iyong ginawang masama, lahat ng hindi mo pagpansin sa Diyos, lahat ng pagtawa at pagmock mo sa mga taong ini-ignore mo sa panawagan ng Diyos sa kanila na ikaw ay tumalima sa Diyos, lahat ng pagbibingi-bingian at pagbubulag-bulagan mo, lahat ng hindi mo pagtalima sa kanyang salita, lahat ng hindi mo pagpansin sa mga nag-iimbita sa iyo, sa pagsisilbi sa iyo ng salita ng Diyos, lahat ng mga hindi pumansin at sa mga nagsilbing Noah sa kanilang mga mahal sa buhay, nangaral ng katwiran, ngunit hindi ito pinakinggan, ngunit tinawanan lamang, ito ang magiging ending. Lahat ng mga hindi nakinig sa sinabi ng anghel, na huwag titingin sa mundong ito na parang katulad ng asawa ni Lot dahil magiging pillar of salt ka, ito ang magiging ending. Lahat yan, isang araw babalikan ng Diyos, titiyakin ng Diyos. By this time, walang whitewashing ng evidence, walang political maneuvering na ikakasaang Blue Ribbon Committee or anumang investigation ng anumang institusyon o ng langit, sisiguruhin ng Diyos na magiging patas at walang makakalusot kahit maliit na kasalanan na gawa natin sa harapan niya. Walang pwedeng magmalaki, walang magiging maliit na isda na mahuhuli, pati mga malalaking isda huhuli ng Diyos. Lahat yan, they will be laid bare before God in a terrifying and threatening judgment. Lahat manginginig, walang taong makakatawa, walang makaka-ignore this time, walang magmamagaling, wala na magmamaganda, walang magmamayabang dito dahil manginginig ang lahat sa takot because there will be peals of thunder when that judgment comes at ang mga tao ay parang mga insekto na takot na matatapakan sila ng Diyos. Ganun ang itsura na dinidepict dito sa pag-unleash ng puot ng Diyos. Nakita niyo ang tsunami, kung papaanong kahit na mga matataas na mga buildings, at kahit na anong laking barko, kaya nilang lunurin at ang mga bahay ay parang mga scratch papers lang na inaanod. Tsunami pa lang yon. At ang sabi ng Job, laylayan lang ng kapangyarihan ng Diyos yon. Look at yung lindol. Look at yung Yolanda na mga bagyo. Ito ay mga maliliit pa lamang ng demonstration ng power ng Diyos.
Hindi pa ito yung unleashing ng puot ng Diyos, but there will come a time na ganito ang gagawin ng Diyos. The smoke from God will go up forever and ever. Ang ibig sabihin ng the smoke will go up forever and ever, sisiguruhin ng Diyos, wala siyang ititira na makakalusot at buhay. Lahat sila parurusahan ng Diyos. Ibubuhos niya ng todo, yung cup of wrath niya will be unleashed fully, walang ititira. This is for what? Sabi ko kanina sa inyo, justice of His people. Sinasabi ng Diyos, bakit kailangan bigyan tayo ng justice? Para bigyan ka ng comfort na hindi sayang ang pagtalima mo sa Diyos at ang pagsunod mo sa Kanya habang ang mga kaibigan at kapamilya mo tinatawanan ka. Habang ang mga ibang tao hindi pinapansin ang salita ng Diyos, pero ikaw ay nagkukumahog na pansinin ang salita ng Diyos. Yun yung judgment at yung justice na ibibigay ng Diyos. Gusto ng Diyos na ma-affirm yung vindication na ang iyong pagpapagal, na ang iyong trabaho, ang iyong pagtitiwala kay Kristo at sa Diyos ay hindi mapupunta sa walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos, may judgment na darating. Kaya kung ikaw ay nandito, at alam mo, ang mundo mo ay Babylon lang, ito yung challenge sa iyo. Wake up from your stupor or your pagtulog and recognize the foolishness of investing your life into a world heading for a destruction. Pakinggan mo ang mensahe ng Diyos. Gumising ka at huwag kang magbulag-bulagan. Alam mo na may Diyos. At kung may Diyos, anong gagawin ng Diyos? Genie lamang ba siya? Hindi. Isang Diyos siya na haharapin mo balang araw. Kailan mo ito pag-iisipan? Pag malapit ka nang mamatay? O pag malapit na ang iyong oras? Pakinggan mo, warning ng Diyos. Ang mundo, pinaglalaanan mo ng lahat ng kayamanan ng oras mo, mauuwi lamang pala sa hurno, sa smoke. Isang kamangmangan ng mamuhay ka para sa Babylon na papunta sa hurno. Kaya matakot ka sa ginagawa mong pagpapaliban sa panawagan ng Diyos na magsisi, sa pag-i-ignore mo sa warnings ng Diyos para sa kaluluwa mo, sa pagmamak at pagpe-persecute mo sa mga mahal mo sa buhay na Kristiyano na nagtatry na gisingin ka, ipakita ang vanity at futility ng buhay na ito. Pinapakita ng Diyos sa Revelation 19 ang future mo. There are only two futures in Revelation 19. You just choose. Either yung Babylon or yung New Jerusalem where there is the feast, the marriage supper of the Lamb. Wala nang iba, wala nang ibang mangyari kundi ang dalawang ito. Hindi na ito secret lamang. Hindi ito tsamba-tsambahan lang. Hindi ito kesera-sera or whatever will be. Ito ay nakahayag, malinaw sa Biblia na doon sa Revelation 19, ang mga taong maliligtas, hindi yung mga mababait. Ang mga taong maliligtas, hindi yung mga taong mga nagbabanal-banalan o yung mga tao na mga relihiyoso o mga disente o mga namumuhay ng maayos. Alam nating lahat, makasalanan ng tao. Sa Revelation 19, ang mga maliligtas mula sa Babylon ay ang mga taong ikakasal kay Kristo. In other words, sila yung bride of Christ na merong katwiran ni Kristo. Malupit yung pagkasabi ko kanina na ang Diyos gusto niyang ibuhos ang kanyang galit at puot sa lahat. And that's what we deserve. But the truth, another truth is God is also love. God has sent forth His begotten Son into the world to save sinners. Ito ang dahilan bakit may Kristyanidad. Ito ang dahilan bakit may Kristo. Para ipakita niya sa iyo, hindi mo kailangan manatili sa Babylon. Ang Diyos nagbibigay siya ng offer sa iyo ng kaligtasan. Si Kristo ang tagapagligtas na ibinigay ng Diyos para sa mga makasalanang tulad mo. Bukod sa Kanya, wala nang ibang kaligtasan mula sa Babylon. Walang anumang secret na passage. Walang anumang blue ticket. Walang anumang mga bagay para makatakas ka sa Babylon na ikaw ay mapupunta sa ibang planeta. There is only one way to escape Babylon, and that door is Jesus Christ. Because Jesus Christ is that bridegroom na may katwiran
at ang katuwiran niya ay pinamamahagi niya sa lahat ng mga nagsisisi ng kasalanan nila at sumasampalataya sa Kanya. Malaking kamangmangan na manatili ka sa pamumuhay na akala mo ang Babylon ay ito na ang mundong ito. No. You go to that celestial city. Si John Bunyan sa Pilgrim's Progress, meron siyang dinescribe na ito yung kinahuhumalingan ng mga tao. At dito sila parang nagkakaroon ng kasiyahan at hindi nila nararamdaman ang mga spiritual realities. Alam niyo nung lugar yon? The Vanity Fair. And that's the perfect illustration ng mundo. It is the Vanity Fair. Isa siyang parang peryahan. Isa siyang parang entertainment. At parang nandyan ang vanities ng mundo. At yan ang ginagawa ng mundo sa atin. Dinidesensitize tayo sa mga spiritual na bagay. Gusto niyang alisin tayo doon sa tinatawag na realities na gusto mong ma-enjoy ang mga bagay na yon. Doon sa mundo ni Percy Jackson, sa paghahanap nila ng kanilang misyon, ay may isang lugar doon na tinatawag na White Lotus. At doon sa hotel na yon ay they would be tempted and they would be succumbing to different kinds of pleasures ng kasiyahan at lahat. At dahil nakakain nila yung lotus na yon, ay hindi na nila gustong umalis doon sa lugar na yon. Buti na lang may isang, yung character ay may bumulong sa kanya, wag mong kainin yon. At siya ang parang gumising doon sa mga kasamahan niya. And alam niyo ano nangyari? Nung nakalabas sila doon sa hotel, what they thought that they were just inside for 2 hours. They were already there na mga ilang araw. And that's the world. Tingnan ninyo. I-try mong i-spend ang kaligayahan at ang mundo mo sa mundong ito. And you will just try to look back. Ang dami ko ng taon pa lang na sayang. Ang dami ko ng pinabayaan sa buhay ko. Bakit? Anong edad ko ngayon at ganito? Ba't ko hinayaan ito? Why? Because na-fascinate ka sa White Lotus. There's temptation at sa ganitong bagay. There's only one way to escape the Lotus Hotel. The Babylon. Jesus Christ. At doon sa krus, at doon sa kanyang nail-pierced hand, pinaparamdam niya yung reality na kailangan mo maramdaman. Yung obscenity, yung pagiging marahas at yung pagiging grabe ng krus, pinaparamdam niya dugo, buhay, kamatayan. Yan ang mga reality that you will have to deal with. Ang mundong ito, ayaw niyang maisip mo ang kamatayan. Ayaw niyang maisip mo ang mga bagay patungkol sa kahatulan. Ayaw niyang ipaisip sa iyo na, yung buhay ko, hindi pwedeng ito. I may have a wonderful family. I may have wonderful children. But one of these days, I will stand before God regardless kung sino ang anak ko at haharap ako sa kanila. I will give account to my life, not on the account of the lives of my children or the things na meron ako. Gumising ka ngayon. Huwag mo nang kainin ng White Lotus. Kainin mo ang tinapay ng buhay at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Inumin mo ang tubig ng buhay at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At kung ikaw ngayon ay na kay Kristo, wala ka sa Babylon, may encourage ka ng paglilingkod mo sa Diyos at pagtitiwala mo ay hindi walang kabuluhan. Alam mo, nung gusto ko sa verses 1-5, pinapakita niya to, sinira niya ang Babylon at ang pinakarason niya ay para sa paghihiganti sa mga alagad. You know, what does that mean? Ang ibig sabihin nun ay gustong ipakita ng Diyos, hindi pinalampas ng Diyos ang mga pangungutya at ang mga sakripisyong ginawa mo para sa Kanya. Sinasabi ng Diyos, gusto kong ipakita sa iyo na hindi ka nagkamali the moment that you have given your life to the Lord Jesus Christ. That the moment you trusted Him, eto yon, eto yung result.
na ikaw ay isang tao na binigyan ng ganitong biyaya ng Diyos at yung mga panahon na akala mo, napakahirap sumunod sa Diyos. Does it really matter na sundin ko pa rin ang Diyos? My family doesn't support me. My friends do not agree to my beliefs. At napakahirap maglingkod sa Diyos yung pagpunta pa lang sa church. Ilang mga obstacles na ang dadaanan ko. Is it really worth it? Sometimes we think that way. Talaga bang may pakinabang ito? Worth it ba when most people don't even give a thing with these things na ginagawa ko sa utos ng Diyos? Sabi ng Revelation 19, yes, may silbi at mabibindicate ka balang araw because God will judge Babylon. Sabi ni James Hamilton, evil, injustice, immorality, and idolatry will only result in regret. If you do not repent and trust in Christ, your regret will last forever. We want these images of God's justice to be sealed to our hearts so that when sin tempts us, we see smoke rising from the ruins of Babylon. Gusto mo daw ng Panginoon na maramdaman mo yung ruins ng Babylon nang sa gayon pag tinempt ka, maalala mo yung Babylon. In smoking, in ruins, in smoke and in ruins, na ang Diyos pinarusahan at regret lang ang ending nito. Na merong saysay ang pagsunod mo sa Diyos, ang pagsampalataya mo sa Kanya, ang pagiging alagad mo kay Kristo. Remember, the cup of wrath of God will be unleashed balang araw. But don't wait for that because in-unleash muna ng Panginoong Yesus ang kanyang wrath sa cross, sa kanyang anak, where you will find shelter. At yun ang shelter mo, hindi ang Babylon. Huwag kang magpatumpik-tumpik, lumapit ka kay Kristo. Secondly, sa ending natin, verses 6 to 10, sa mga tao na wala sa Babylon, nasan sila? Nandun sila, doon sa 24 elders. They are part of that community na naka-observe. Hindi sila makakaranas ng judgment. A different picture emerges in verses 6 to 10 that was given when it comes to the church. It is not destruction, but this is a celebration. A marriage supper. Kapag may kasalan, anong napapansin yung kasalan? Walang magde-dress doon na parang nagluluksa unless gusto mong mapigilan yung kasal. Wala doon na ikaw ay gagawa ng gulo at parang napakalungkot mo doon sa kasalan. Magiging masaya ka para sa mga kinakasal. It is a celebration. Look at the contrast. It is a smoke and in ruins sa Babylon. Yet verses 6 to 10, it's a marriage feast. Parang galing ka sa memorial at sa burol at sa morgue, tapos bigla kang pumunta sa kasalan. The marriage supper of the Lamb is obviously patterned after Jewish customs, not Western culture. The bride is especially described being ready for her groom. At nakadamit daw siya ng bright and pure wedding gown. Sabi sa verse 7, the bride has made herself ready. Alam niyo, anong ibig sabihin nito? Na yung dinidescribe niya yung usual bride doon sa culture nila, yung bride already betrothed, naghihintay na lang siya ng pagbabalik ng kanyang groom in sweet anticipation when she will finally be with him. Hindi ito katulad ng mga proposal ninyo sa inyong mga minamahal at ng magiging fiancé at a time na wala pang internet at social media noon, wala pang update except sa pinangahawakan na araw ng babae kung kailan siya darating. Di ba, pag meron ng ligaw na namamanikan, may PowerPoint presentation pa nga yung iba dyan. Noon, walang ganon. Sasabihin lang ng lalaki, eto, pag darating ako, at yun na magiging betrothal natin, kukunin na kita. So, ang babae ngayon, bawat araw gumigising siya na napakahaba ng kanyang hair, at ine-expect niya at ina-anticipate niya yung makisig at magiting na lalaki na kukuha sa kanya at kasama yung daladala niyang mga dowry. Ngayon yung puro mga pagkain, yung daladala natin noon, mga dowry, bayad sa magulang na nagkalinga sa kanya. And then, ang babae, tinitingnan niya, binibilang niya yung
mga araw, tumitingin siya sa mga buwan, probably mga bituin na rin, nananalangin din siya sa Diyos. At ini-expect niya yon. Sabi sa verse 8, it was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. Ang isang bride na pinapagawan or binibilan ng gown na usually isusukat palagi ang kanyang damit. This is the picture of the bride who joyfully anticipates the coming of her husband. Kasi po, pag na-betrothed na sila, considered na sila legally na mag-asawa, pero wala pang consummation. Ganon yung betrothal. Kumbaga parang legally binding, kaya si Mary, si Joseph, considered na adultery na yung nangyari kay Mary kasi nabuntis siya nang wala pa sila kasi nga na-betrothed na sila. Mag-fiancé na sila, nagkaroon na sila ng ganong relationship, pero wala pang sexual na consummation. So ang gagawin ng lalaki, isang araw kukunin na niya at doon na sa magkakaroon ng mamumuhay na silang dalawa at kukunin na niya mula sa pamilya. So ito yung picture ngayon ng bride na legally married na siya pero ina-anticipate pa niya yung pagdadating, yung actual na darating yung flesh and blood na kanyang groom. At pinrepare niyang sarili niya. Hindi siya relasyon sa ibang mga lalaki, namumuhay siya ng pure at yung damit niya malinis at maputi. Some have speculated na ang damit niya ay fine linen. Ito daw yung nagsisimbolize ng righteous deeds ng saints na kung ang church ito ay nire-remind, ganito ang katwiran na binigay ng Diyos sa kanya. Pero ang key ay nasa simula, it was granted her to clothe herself. Hindi niya binili yung sarili niyang damit. Ang groom ang nag-provide ng kanyang damit at yun yung righteousness ng bride na very alien sa kanya. Sa church, ito yung righteousness na binigay ni Kristo sa atin. In the most Western influence cultures, marriages are about mutual decisions ng dalawang nagmamahalan or attracted sa isa't isa. Ang lalaki magpo-propose at ang babae mag-agree and then magpaplano na sila ng wedding regardless kung ano ang isipin ng ibang tao. Kanya-kanya at hindi pa sila nagsasama bago pa ang kasal. Pero ang marriage of the Lamb ay yung bride, typical na Jewish marriage celebration. Ang lamb ay dumating, which means may betrothal na nangyari beforehand. At ang betrothal ng mga Hebrews ay stronger and more binding than our present day engagement. Sa betrothal, considered legally na husband na ito, at ang babae ay considered na siyang wife. To call off a betrothal is tantamount to adultery. Kaya nga si Joseph at si Mary, ganoon na nangyari sa kanila. Pero ang unang question dito, bakit ganito? Para hayaan ng babae, magstay muna sa pamilya niya, tintayin ng groom na makumpleto yung dowry. Meron kasing price na kailangan bayaran yung lalaki. Kung wala siyang ipon, pwede niya muna itong pagtrabahuan. Katulad ng ginawa ni Jacob, nagtrabaho siya ng ilang years sa Genesis 29:29. Napakaraming mga taon. And then sa question number 2, how did the groom, the Lord Jesus Christ, ang sinabi niya dito, siya yung picture ng church at si Christ, paano niya binayaran yung dowry? Ang sabi dito, the marriage supper of the Lamb. Ang sabi ni Joel Bicky, nakakita na ba kayo ng isang groom, kinakasal na lamb? Wala kang makikita na kinakasal na tupa, lamb. Pero yun daw ang key dito. Ang lamb ay picture ng sacrifice ni Christ. In other words, kompleto na ang dowry, bayad na tayo because ang picture ni Christ ay lamb na inoffer para sa ating kasalanan. Ito nagsisilbing dowry na binayad sa tatay ng babae at yung tatay ng babae, ang church, ay ang Diyos Ama. At ano ang gagawin niya sa pagkakasundo sa kanyang bride? Ang gagawin, there will be marriage supper of the Lamb. Tulad ng Hebrew practice, kapag natapos na maibigay ang dowry, susunduin na ng groom sa bahay ang kanyang bride at magkakaroon na ng celebration. Normally, hindi ito 4 na oras lang sa isang function hall. Ang mangyayaring celebration ay mga days or even weeks. Ganito ka-extravagant ang feast. Ito mismo ang sitwasyon ng text natin that the Lamb has come. In fact, ang engagement ring ng Panginoon na iniwan niya sa kanyang bride is the Holy Spirit. Ito ang down payment na patunay na babalikan niya siya. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bahagi ng iglesia, this is your ending. Your ending is not smoke and ruins because in Christ, your ending is a beautiful marriage supper of the Lamb. Ang point dito, the only way of escape from Babylon is none other than attending the marriage supper of the Lamb.
Meron akong ina-assume sa inyo, isa sa pinaka gusto nyong atinan sa lahat ng mga occasions, especially mga girls, ladies, ay wedding. Unless na lang napaka-extrovert, introvert mo talaga. Bakit sa wedding? Dahil nakikita mo yung dalawang tao nagmamahalan, yung kanilang kakaiba. Yung birthday, ang dami mga birthdays dyan, di ba? Dami mga birthdays, yung mga palaro nila noong 1990s pa. The same thing. Pero yung kasal iba. Di ba? Wala naman nakita na ito, kinasal, magse-celebrate siya uli ng kasal, ganun. Hindi, iba na namang lalaki, iba na namang babae. Kaya iba-iba, it's always fresh, it's always something beautiful and something new. And what does this thing say? Ang marriage of the Lamb at ng kanyang bride, the church, ay isang love story na forged even before time began sa covenant between the triune God na magkaroon ng isang lupon ng mga makasalanang ililigtas ang anak ng Diyos at ito'y magiging kanyang bride. Lilinisin ang kanilang kasalanan, pababanalin ang kanyang espiritu, bibigyan ng white robe that is the righteousness na katanggap-tanggap sa kanya para maikasal siya sa isang holy groom. Na may matinding kapalit, ang buhay ng groom, siya mismo ang nagbayad para magkaroon siya ng righteousness ng ganon. Para mawala ang kasalanan niya at yung groom ang naparusahan dahil sa kasalanan niya. Wala ni isa, wala papayag sa ganitong deal, ngunit ang anak ng Diyos, kusang loob niyang binigay ang kanyang buhay para sa makasalanang ito, na wala ng anumang kabanalan sa sarili, marumi, pero ibinigay niya ang sarili niya para sa kanyang bride. Ito yung iglesia. Ito ang tanging paraan para tayo ay makaiwas sa Babylon. Ito'y napakagandang katotohanan na ipapangaral every time na merong kasalan. Sabi ko sa PMC ko kamakailan, sa kasalan, hindi actually ang love story ninyo ang pinakamahalaga. Alam nyo, ginagamit lang kayo ng Diyos sa bawat kasal. Hindi para ang love story ninyong dalawa, kundi once in your life, gagamitin kayo para maging picture ng love ni Christ sa iglesia na sinasabi niya sa lahat ng tao, ganito ko kamahal ang lahat ng mga taong sasampalataya sa akin, iiwan ko ang lahat kung paanong iniiwan ng groom ang kanyang magulang at ang kanyang pamilya at lahat-lahat, ibibigay niya ang kanyang buhay para sa babaeng ito at yung babae magpapasakop doon sa kanya. Ganun na ganun ang picture, and once in your life, doon sa kasal ninyo, ganun ang magiging result. An imperfect love story that represents yung napakagandang illustration ng love ni Christ sa iglesia. At yung ceremony at yung reception na makikita nyo, napakaganda nun. It is in anticipation of the marriage supper of the Lamb. Sabi ni Joel Beakey, ang marriage supper of the Lamb at yung kasalan na ito kakaiba because we will be with Christ and behold His glory. The story of salvation is a love story. The covenant of grace is not like a legal document from a solicitor's office. It is a marriage contract. Before the worlds were made, God the Father chose a bride for His Son, drew up a marriage contract between them. This wedding involves choice, not mutual attraction. It is a one-sided choice. God chose us in eternity. Christ bought us at Calvary and took us to be His own through the preaching of the gospel. Soon He will come back for us. When He comes back, we will enjoy intimacy and fellowship with Him forever. Sino dito ang napangasawa niya ang kanyang dakilang crush? Huwag niyo nang itaas ang kamay ninyo. But look at that. Ang pakakasalan ng bride ay isang groom that there is no worthier bridegroom in history. Never has man gone to greater lengths. Never has a man humbled himself more. Never has a man endured more. Never has a man accomplished more in the great task of winning his bride. Never had a man had a wealthier father planned para sa feast na ito. Never had a more powerful pledge that has been given to the pledge of the Holy Spirit given to his bride. Never has been na nagkaroon ng glorious residence para magkaroon ng marriage supper of the Lamb. Ito yung mararanasan mo kay Kristo. Isipin mo, ang mga tao, di sila pinapansin minsan, o kaya maramdaman mo you are unloved. No one wants, probably, some of you have felt that
No one wants me na parang inaayawan ako ng tao. But look at this. When you're married to Christ, you're married to the most beautiful man on earth. You're married to the most gracious man who ever lived. Kasi sabihin mo, hindi ka mayaman, hindi ka sikat, ikaw ay punong-puno ng mga bad experiences. Let me tell you, if you have Christ, you have the most and the best person who ever lived on earth. You have the greatest provider, you have the greatest husband, you have the most gracious, the most patient, the most beautiful of all men. Yan ang meron ka kapag meron kang Kristo. Kaya tama si Vicky, we can't measure the length, the breadth, the height, and the depth of the love of God. It surpasses our knowledge. Christ Jesus loves us beyond our wildest imagination. He loved us all the way to the cross at Calvary, and there on the cross, He paid the dowry to free us from the penalty of sin. So let me challenge you, heed the gracious invitation of God. Be part of the greatest wedding in history. Be wed to Christ today. Huwag mo nang hintayin ang mga susunod pang kasalan. Malayo pa yon, sa February pa yon. Ngayon na ang araw na dapat kang ikaw naman ang ikasal. Ikasal ka kay Kristo. Lumapit ka kay Kristo. Napakaraming mga tao pero binigay niya ang buhay niya para sa isang makasalanan. Iisipin mo yon? May magandang lyrics doon because this was the text din na ginamit ko last year sa wedding ng mga nag-anniversary kahapon. This was the same text. At doon sa wedding na yun last year, there was a song that was beautiful na kinanta. And there was this lyrics na 7 billion people in the world. Finding you is like a miracle. Only this wonder remains. Could I love you anymore? It's more than this ang kaligtasan natin sa Panginoon. Because 7 or 8 billion people in the world, God has put His love for you, His life for you, His heart for you. Meditate mo ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. He is the worthier groom. Ang groom na kailanman hindi ka gagawan ng kasamaan. Ang groom na laging darating yan sa iyo. If Christ is your husband, you cannot even fathom or think na si Christ pagtataksilan ka o aabusuhin ka na ikaw ay gagawa ng masama ni Kristo. Pag si Kristo ay nasa iyo, you have the best in this life. Huwag mong sayangin, lumapit ka kay Kristo. Ito lamang ang tunay na meaning ng buhay. Ito lang ang tunay na wedding feast na hindi mo pagsisisiyang inatenan. E napakaganda nung song na inawit natin kanina na sabi doon, from heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Ganito ang kabilang sa kaganapan na para makatakas ka sa Babylon, you have to be the bride of Christ. And God wants you to be the bride of Christ. Lumapit ka, and if you are part already of the bride of Christ, immerse yourself more in the love of God. Wala ka namang mabuti sa iyo, pero minahal ka ng napakabuting taong ito, ang Panginoong Yesus. And God will be praised either in the judgment of sinners or in the salvation of His saints. Let us pray. Father, we thank you sa message na narinig namin ngayong umagang ito, that there is a judgment that is coming upon this Babylon. There will be smoke and ruin. May we not be foolish enough to continue investing our lives in this world that is heading to destruction. Give us Christ. And Lord, maipakita mo muli sa amin at ma-remind kami kung gaano ka laking pribileyo na kami ay mahalin mo. The unloving and the worst of all sinners, yet you have given to us not just a bridegroom, but the greatest man who ever lived, the most faithful man, the most loving man, the most gracious, and the most powerful man, Jesus Christ. Maraming salamat at patawarin mo kami sa mga panahon
na nagreklamo, forgetting that we have the best of the best, that we have already Christ, and the others are bonuses na lamang. May we always glory in Christ. And may we be thankful that we get to be invited in this marriage supper of the Lamb. Mangusap ka ngayon kung meron ditong wala pa at hindi niya pinakikinggan ang imbitasyon na ito. At nawa, Panginoon, wag na niyang patagalin. Wag niyang sayangin ang buhay niya. Ilagak niya ang buhay niya at maging bahagi siya sa kasalan ni Kristo at ng kanyang iglesia. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.